Ang tao naghahanap ng leader eh. Ayaw namin makisawsaw sa totoo lang. Wala naman kaming papel naman dyan eh. Pero nagsasalita kami. Meron kaming declaration 1, 2, 3, 4, 5. Nadinig na yung for death penalty. Imagine, no? Biglang isang ganyan lang. Pak! May death penalty na tayo. Oh, hahalugugin na ngayon lahat yung mga yan. Kita nyo, kundi natakot lahat ng tukmoy na yan. They will be running for their lives because the moment we catch them, all of us, we will catch them. Nahuli natin yan. Mag-abroad sila, huli sila ng Pilipino abroad. Because everyone will be deputized na huliin yung mga magnanakaw na yan. Oh, number 5, wala tayong away with other countries. Number 6, freeze lahat ng inventaryo tayo ng lahat ng pera ng tao, ng pera ng bayan, pera na hindi pa natin nakikita, assets ng gobyerno, lahat. Gusto ko malaman ano ang yaman ng Pilipinas. All 7,641 islands. Ano yung pagmumula natin para alam natin kung pupunta natin, paano natin pupuntuhan. Pero wala pa yon, nagsasabi na ako na 12% bat, baksak natin sa 6%. Number 7, sibakin natin, palakulin natin lahat ng mga agencies na putang ng mga to. Mga buwisit kayo, pahirap kayo. Tapos no, number 8, infinity, no? 8, infinity. Walang katapusan na pera na bumabalik sa taong bayan. 9, lucky 9. Project 2M, para kang nanalo sa, sa loto. Number 10, because of Duterte, we have to, the COMELEC, reorganize so that yung 2028 election, when we do elections, matino na. Walang dayan. Pag kami nandaya dyan, putulin natin yung kamay. Putulan natin dila, bulagin natin. Animal yung mga yan. 10, 11, yung comprehensive development plan ng Pilipinas. Kasi daan 11, di ba? Ganyan. So, ito yung plano natin. Ito yung plano ng Panginoon. Ito yung kanyang biblical na consistent tayo. Hindi tayo magkamali doon. Consistent tayo. Handa tayo. We try to save as many Filipino lives sa darating na mga sakuna. And there's so little time already. Wala nag-iisip ng ganyan eh. Nakakainis eh. Wala eh. Come what may. Pagka namatay na, ayan na. So nakakainis. And then 12, yung VAT. We review the whole system, the whole we amend the law or repeal the law. We create a better law. Basta in essence, it's a 12% na existing, baba natin 6% na lang. You make do with that. Kaya kung bumaba yung kikitain nyo, increase your collection efficiency, improve performance of all your staff, your people, improve the performance, tapos nun stop corruption, yung mga yung mga areglo, no, dapat ganito, dapat ganon, babayaran pero napapababa kasi lagyan yung mga kolektor. Kaya nga related yung 4 eh. Pagka may bitay eh. Takot ng mga mambitay yan eh. Yun yung ko. Maganda sana eh. Pagka tinayuan natin at inayos natin ang Pilipinas. Kasi ang isang mali kasi dito, inahayaan natin, babuyin tayo ng mga walang yan politiko. Binababoy tayo. Buti nga may mga politiko na tumatayo para sa inyo. Yung mga nakikita nyo mga politiko na itinataguyod kayo, pinagtatanggol kayo. Pero maraming demonyo ng mga politiko. Nagpayaman, nagpasasa. Kita nyo hanggang ngayon, Resolution 10, nandyan. No? Tanggal yan, Resolution 10. Tanggal yan. Na kasama yan sa mga, mahagip yan ng 7 declaration namin. Kasi we shut down Congress and Senate eh. Mahagip na yan, wala na yung Resolution 10 na yan. Tagal-tagal na niya, di ba? 14 years. 14 years. Isang tayo lang natin, isang ganyan, pak, one time, big time.
tanggal yung Resolution 10 by the power of the sovereign Filipino people. Wala nang please tanggalin nyo. Hindi, tinatanggal natin. Ultimo yung agency, tinanggal natin. Congress, Senate. Reboot natin. Na lang, 18 na lang. Imagine the savings there. 18 congressmen from 318, nawala yung 300. Pagulo yung party list na yan. And then, nasa Constitution yan, blah, blah, blah. We amend the Constitution. Hindi, pipilit nyo. Gusto nyo, itapo natin yung Constitution na yan, lintik na kayo. Kayo nga nagbabiolate ng Constitution, mga animal kayo eh. Pag pinunit namin yan, malapit na akong punitin yan. Kaya maggunus dili kayo, mga animal kayo. Buti naniniwala pa ako sa Constitution. Pero wag nyo kaming challenge. Maggago kayo. Pagka pinunit namin yung Constitution, tignan natin. Saan kayo anong kakalagyan ninyo? Ang tatapang ninyo, mga animal kayo. Wala kayo sa hulog. Wala kayo hulog, President. Sana. Wala kayo sa hulog. Panay kayo mga pahirap ang ginawa ninyo sa bansa natin. Panay kayo pasasa. Panay kayong mga gastos dito, gastos doon. Utang dito, utang doon, utang na nyo. Panay kayong mga kaya nga, yung yabang-yabang, forma-forma kayo mga cabinet secretary. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Tapos kayo, kung mag-aasta kayo sa PNP, mag-aasta kayo, tutulak-tulak niyo yung mga taong bayan, Sana. Sabi sa inyo, malapit na kayo madisband. Malapit na kayo buwisit eh. Hindi tamang asal yan. Tratuhin nyo yung taong bayan na tao. Putang na. Respect, with respect. Sir, ma'am. Pinakita ni Duterte na digong. Kahit nga presidente siya, sineser niya lahat eh. Sir, ma'am. Yun eh, may humility. Declaration number 12. Para matandaan, 12% VAT. We cut it down to 6% only. By power of the sovereign Filipino people, we announce Declaration number 12. From 12% VAT, 6% VAT. Wala kayong magagawa. Yan ang gusto namin. Ang maangas dyan, sige, subukan nyo. Subukan nyo. Hindi, maghihirap kayo. Di, sara natin yung gobyerno. Gago kayo. Tanginan nyo. Hindi pwede kaming takutin. No? Ang mawawala lang, 400 billion. From 800 billion na koleksyon ng target ninyo sa VAT-VAT na yan. Kahit 1 trillion, mawawala lang kalahati. Kasi from 12, gagawin natin 6%. Mawala effect. 1 trillion na kamo, 500 billion na mawala. Magkano nawawala sa puta ng flood control na yan? Hindi mo explain. 1.5 trillion. Anak ng topa. Ninakaw lang. Wala. Ghost project. Sa isang agency lang yan. Yung ibang agency. You see the money. Tapos kukolektahan nyo kami ng 12% VAT. Mga tanginan nyo. Gago kayo. 6% lang ang babayaran namin. 6% lang. You make do with what you have. You improve your collection efficiency. You do away with corruption. You fire people who are incompetent. You reorganize the agencies, lahat ng agencies na hindi kailangan. Redundant. Like 318 congressmen. Putangin na yun. Daming redundant eh. Why are we spending so much and then you will collect sa amin? Does it make sense? Kaya kami tumatayo at sasabihin namin, ayaw namin ng ganyan. Ganito ang gusto namin. Sunod kayo sa amin. Sino masusunod? Kami, taong bayan. Gusto nyo magpatayan tayo, okay lang sa akin, magpatayan tayo. Tangina, ayop kayo. Because if the result of it will be a better Philippines, so be it. At least may mamanayin yung mga bata, yung mga apo-apo sa tuhod. Kaysa yung ganyan na mamanayin nila, tarantadong Pilipinas.